people! Welcome to Purpose Please, ang podcast kung saan tayo maghahanap ng meaning sa buhay nang hindi nagpa-panic attack. Ako si Razy, your resident Bakit Ba Ako Andito enthusiast. At ako naman si Elaine, your bestie na wala na bang skip button sa buhay expert. And today, hindi lang tayo magdadrama or mag-emote. We will also tackle an issue about existential void at identity crisis bilang isang tao. So Bes, ano nga ba itong existential void at identity crisis? Parang, sino ba talaga ako? Anong purpose ko? Diba ito yung nararamdaman ng mga tao pag di nila alam kung ano na patutunguhan ng buhay nila? Medyo ano rin to, common sa mga adolescent age no, ayon sa theory ni Erikson sa psychosocial development. Oo, medyo mahirap rin to sa parte ng buhay natin, no? Pag nawawalan ka talaga ng purpose sa buhay mo, usually madedepress ka or magkaka-anxiety. Minsan mararamdaman mo rin yung hirap na bumangon sa sariling kama mo dahil lang dito. May ganitong phase ka na ba, Razy? Oo naman. Before, when I see someone younger than me somewhat looking as if their life is already well put together, nalulungkot ako. Kumbaga, hirap intindihan kung sino ba talaga tayo at anong purpose natin sa mundong to. Which is very normal naman. Curious tayo eh. Lagi tayong may tanong sa mundo. Pero, oo nga, paano nga ba natin malalaman kung ano purpose natin sa buhay? Alam mo, hindi ko rin alam eh. Pero may nabasa ako nung isang araw tungkol sa existentialism ata yun. Basta yun. Ang mga tao daw ay gumagawa ng sariling purpose nila sa mundo. Gamit yung freedom nila through choices and actions. Which is, totoo naman no, nabubuo rin talaga pagkatao mo sa mga choices na pinipili mo araw-araw. Kasi, hindi ka naman mapupunta sa punto ng buhay mong yon kung hindi mo naman ginagawa yung choices na yon. Tama ka dyan. Ngayon ko lang rin naisip, magandang pananaw rin yan sa buhay. Parang narinig ko na rin yan sa pelikula. Parang sabi ata nung isang tao sa pelikula, you arrive at where you are now with the choices you made. Parang binigyan ng whole new meaning yung quote na yon dahil sa sinabi mo ngayon Tama. Speaking of choices, let's move on sa segment natin kung saan sasagutin natin ang mga existential crisis questions ng ating listeners. Ready ka na bang mag-overthink with us? Hi, paano ba hanapin ang purpose ko as a fresh graduate? Kaka-graduate ko lang kasi and honestly, hindi ko alam ang next step. Parang buong buhay ko nakaset na yung goals ko based sa school. Graduate with honors, get a degree, pero ngayon parang blank slate na ulit. Tapos nakikita ko yung iba kong batchmates, may work na, may business na, or may clear path na sila. Ako, wala, parang lost ako. Normal lang ba to? Welcome sa Lost Graduate Club. Legit, sobrang common yan. May psychological term pa nga para dyan, existential vacuum, sabi ni Viktor Frankl. It's that feeling na parang walang sense ang buhay mo kasi nawala yung structure na nakasanayan mo. Parang dati, student ka, may assignments, may direction. Ngayon, wala ka ng excuse para di magkaroon ng plan, pero sabay di mo alam kung anong plan. The classic fresh grad crisis! Tama. According din kay Erik Erikson, nasa identity versus role confusion stage ka pa. Kumbaga, dati ang label mo, student, ngayon, unemployed but hopeful, freelancer pero walang client, passionate pero broke. Dami nating titles after graduate, bestie. Ang stage of development na ito ay madalas nararanasan ng kabataang ages 12 to 18 ayon kay Erikson. Pero alam mo, hindi lang ito limitado sa range na ito. Maraming young adults pa rin na kagaya mo yung sumusubok na tuklasin yung mga layunin nila sa buhay. At okay lang ito kasi nga, it is a lifelong process. Pero paano kung wala talaga akong calling? Like, paano kung wala akong talent or yung thing na for me? The waiting for a sign from the universe dilemma. Pero ito, truth bomb. Purpose isn't something you find. It's something you create. Hindi siya magic na biglang ma-realize mo sa isang gabi. It's more like trial and error. Try mo to. Ayaw mo? Move on sa next. Ganyan talaga. Minsan, iniisip natin na dapat big deal yung purpose natin. Like, oh my gosh, kailangan maging CEO ako. Kailangan may impact ako sa mundo. Pero minsan, purpose mo ngayon ay simpleng bagay lang. Katulad ng pagiging mabuting kaibigan, pagdulong sa pamilya, or just making someone smile today. Alam mo, kilala niyo ako bilang host, pero I'm also a community volunteer. Chika lang.
Recently, pumunta kami sa maliit na barangay para mag-tutor ng mga bata. Actually, pag pinagmamasdan ko ang mga bata, nakikita ko na parang natututo at natutuwa sila. Well, maliit lang na bagay sa iba, pero para sa akin, napagtanto ko rin na kahit sa mga maliliit na bagay, pwede ka pa rin palang makahanap ng sense of fulfillment. So, okay lang na hindi ko pa alam. Hindi ako failure. Super okay lang! At actually, okay lang din na hindi ka actively naghahanap ng purpose. Minsan, just living is enough. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magkaroon agad ng grand goal. Minsan, ang purpose mo for now ay simpleng mabuhay, mag-enjoy, at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Hindi laging dapat may deep meaning ang lahat. Alam mo ba, personally, I really like to travel. Lalo na sa mga beach at umuwi sa probinsya namin. Tsaka dyan ko madalas nararanasan ang tunay na kasiyahan. If I were you, girl, I suggest na i-try mo yung ginagawa ko. And let's see if effective din sa'yo. Of course, this may not apply to everyone. The experience may not have the same impact for you as much as it did for me. Pero know that you can always exercise your freedom of choice to try new things hanggang sa makita mo yung hinahanap mo. Tsaka, huwag mong sukatin ang worth mo sa productivity. Hindi ka factory box. May halaga ka kahit hindi ka high achievers sa standards ng society. Ang importante, natututo ka, nag-grow ka, kahit paunti-unti. Grabe. Parang nabunutan ako ng tinik. I mean, hindi pa rin solve ang buhay ko. Pero at least ngayon, hindi na ako masyadong takot na hindi ko pa alam ang sagot. At yan ang mindset. Purpose is not a destination. It's a process. Kaya keep exploring, keep learning, and most importantly, keep choosing yourself. For our next listener naman, Hi host, paano kung pakiramdam ko hindi ako kilala ng sarili ko? Parang ang dami kong gustong gawin, pero wala akong ma-pinpoint na isang bagay na ako talaga. Grabe, ang bigat pero sobrang relatable. Yung feeling na parang jack of all trades ka pero master of none? O kaya ang dami mong interest pero wala kang ma-identify na core mo talaga. Hindi ka nag-iisa dyan. Ang daming tao ang dumadaan sa ganyang phase. Lalo na pag ang daming possibilities sa harap mo at hindi mo alam kung alin ang best path for you. tama. And here's the thing. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong agad malaman kung sino ka in one sitting. An example for this one is yung pagpili natin ng program. 'Di ba? Hindi naman kaagad nating malalaman kung ano ba talaga yung program na gusto natin. Like, kailangan mo pang pag-isipan ng matagal. Minsan, mapapaisip ka na lang na tama ba yung kukunin ko? Papalitan ko ba? Or Gina? Identity is fluid. Minsan, nagbabago tayo depende sa experiences natin. And that's okay. Tsaka minsan, ang pressure na dapat kilala mo na ang sarili mo ay galing sa expectations ng society. Pero sino ba nagsabi na kailangan mong pumili ng isa lang? Pwede kang maging maraming bagay. May mga tao na nagtatagumpay sa pagiging multi-passionate, mga artist na scientist din, or writers na entrepreneurs din. Ang mahalaga, instead of pressuring yourself to define who you are, try focusing on what excites you right now. Hindi mo kailangan magkaroon ng solid label to be valid. Wait, another listener? Ang dami ng questions for today ha? Hello po. Paano kung pakiramdam ko hindi ako nag-fit sa expectations ng pamilya ko? Lumaki akong iniisip na dapat lawyer ako, pero parang hindi ko na siya nakikita sa future ko. Takot akong ma-disappoint sila pero gusto kong hanapin yung sarili kong landas eh. Meron po ba kayong may a-advise? Thank you po. Ay, ang hirap. Kasi when we grow up with a certain image of ourselves, lalo na pag heavily influenced ng family, it's like we're trying to live up to someone else's vision instead of our own. And ang nakakatakot doon, what if isang araw magising ka at ma-realize mong hindi ka masaya? Yung tipong hindi mo na alam kung sino ka without those expectations weighing on you. Tsaka ito pa, minsan iniisip natin na if we don't follow the expected path, automatic na failure na tayo.
Pero hindi ba parang mas malaking failure kung buhayin mo ang isang identity na hindi mo naman gusto? Your family may need time to adjust. But at the end of the day, ikaw ang may final say kung ano ang magiging kwento mo. At mahirap yan. Lalo na kung lumaki ka na palaging may pressure to be a certain way. Yung tipong kahit mga maliliit mong desisyon, iniisip mo yung approval ng family mo. Dati, dahil hindi aprobado ng pamilya ko yung mga unconventional jobs tulad ng pagiging isang podcast show host, nag-aalinlangan ako kung tama ba para sa akin yung career na tinatahak ko. Ngayon naglakas ako ng loob para ipaglaban yon, nandito na ako sa likod ng podcast na ito. Content and independent. Challenging yan, lalo na kung financially dependent ka pa sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na wala kang saya. Minsan, pwedeng dahan-dahan mo ipakita sa kanila na ibang gusto mo. Pakita mong may plano ka, na may stability pa rin kahit hindi lawyer o doctor ang path mo. And let's be real, hindi overnight ang pagbabago. Pero every small step, kahit simpleng pag-express ng gusto mo, kahit sa maliit na bagay, ay isang paraan na rin ng paghahanap ng sarili mong identity. Sabi nga ni Joseph Campbell, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Pero paano mo malalaman kung sino ka kung hindi mo binibigyan yung sarili mong subukan? Siyempre, hindi mo naman kailangang i-reject yung pamilya mo. Pero pwede mong unti-unting buuin ang sarili mong path. Minsan, ang pag-explore ng mga gusto mo sa maliliit na paraan, kagaya ng side projects, hobbies, or kahit mga pag-connect sa mga taong may kaparehong interests, ay malaking tulong para makita mo kung ano talaga yung nagpapasaya sa'yo. Eventually, mas maunawaan nila kung nakikita nilang may direction ka at mas magiging panatag ka rin sa sarili mo. Hindi laging madali, pero tandaan mo, hindi mo kailangang isuko ang sarili mo para lang mag-fit sa expectations ng iba. Ang dami nating napag-usapan today. From struggling to define yourself, to breaking away from expectations, to embracing personal change. And the takeaway? Identity isn't something you find once and for all. It's something you build and rebuild throughout your life. Exactly! At sa dulo, hindi mo kailangang hanapin ang purpose mo in one big dramatic way. Sometimes, it's about creating small meanings in your everyday life, and that's okay. It's about embracing uncertainty and making the best of what's in front of you. Kaya sa mga nakikinig, kung hindi mo pa rin sure kung sino ka, chill ka lang. Life is about exploration. You don't have to have everything figured out today, tomorrow, or even next year. Just keep moving, keep trying, and trust that things will make sense in time. And on that note, kita-kits ulit tayo sa next episode ng Purpose Please! Hanggang sa susunod, Dashies! Bye-bye!